PBBM, di binanggit pangalan ni Senador Amy sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Campaign rally ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na ginanap sa 13 Martires, Cavite noong ika-21 ng Marso taong 2025, hindi binanggit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pangalan ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos, kahit pa siya ang nanguna sa investigasyon hinggil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang tinatalakay ni PBBM ang mga kandidato ng kanilang alyansa at ang mga plataporma ng mga ito, kasama na ang ilang prominenteng kandidato tulad ni Rep. Camille Villar. Hindi nakalista si Senador Amy sa mga binanggit ng Pangulo. Si Rep. Villar ay hindi nakadalo sa rally, kaya hindi siya personal na nakapagbigay ng mensahe. Ngunit ang pagkakawala ni Senador Amy sa listahan ng mga kandidato na sinusuportahan ng Pangulo ay hindi nakaligtas sa mata ng publiko at mga taga-suporta. Sa kabila ng mga usap-usapan hinggil sa hindi pagkakasama ni Senador Amy sa talumpati ni PBBM, hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang Malacanang ukol sa kung sinadya ba ito o kung ito ay isang simpleng pagkakamali lamang. Dahil sa hindi pagkakasama ni Senador Amy sa listahan, nagkaroon ng iba't ibang haka-haka at opinyon mula sa mga netizens at mga taga-suporta. At nagsimula na rin ang mga spekulasyon hinggil sa relasyon ng magkapatid at sa mga politikal na hakbangin ng administrasyon. Ang hindi pagbanggit sa pangalan ni Senador Amy Marcos ay isang hindi inaasahang pangyayari, lalo na't siya ay isang prominenteng personalidad at isang kasapi ng pamilyang Marcos. Ang mga pagkilos ni Senador Amy sa Senado, tulad ng kanyang pangunguna sa investigasyon ng isyu ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, ay matagal nang naging sentro ng mga kontrobersya. Gayunpaman, hindi malinaw kung ang hindi pagbabanggit sa kanya ni PBBM ay may kinalaman sa mga politikal na isyu o kung ito ay isang hindi sinadyang pagkakamali lamang sa kanyang bahagi. Wala pang anunsyo mula sa Malacanang kung mayroong opisyal na paliwanag ukol dito. At wala ring pahayag mula kay Senador Amy na nagbigay linaw tungkol sa hindi pagkakasama niya sa talumpati ng kanyang kapatid. Sa kabila nito, nagpatuloy ang mga kampanya ng alyansa at ipinahayag ng Pangulo ang kanyang suporta sa iba pang kandidato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. At muling pinaalalahanan ang mga botante na maging mapanuri at magdesisyon batay sa mga plataporma ng bawat kandidato. Ang hindi pagbanggit kay Senador Amy Marcos ay nagbigay daan sa mga speculation ukol sa kanilang ugnayan bilang magkapatid at ang kasalukuyang politikal na dinamika sa loob ng kanilang pamilya. Maraming mga tao ang nagtanong kung may kinalaman ba ito sa mga nakaraang isyu o kung ito ay isang pagpapakita ng pagbabago sa kanilang pagtutulungan sa politika. Sa ngayon, wala pang mga opisyal na pahayag na nagpapaliwanag ng eksaktong dahilan ng hindi pagkakasama ng pangalan ni Senador Amy sa rally. Ang mga taga-suporta at mga kritiko ng pamilya Marcos ay patuloy na naghihintay ng mga karagdagang pahayag mula sa mga opisyal upang malinawan kung ito ba ay isang simpleng pagkakamali o may mas malalim na dahilan sa likod ng pangyayaring ito.